Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 721. Pagkatapos umalis sa Fenceville Dragon Sect, lumipad pa kanluran ang dosenang mga lalaki, kabilang sina Jeric, Jerry, at ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang oras, papaalis na sila sa Dragon Mountains. Si Jerry at ang kanyang kapatid, pati na rin ang 8 elite master martialists, ay pagod na at pinagpapawisan ang mga noo. Bagamat lahat sila ay martialist sa Grandmaster at Master level, hindi naman sila mga immortal. Ang isang Grandmaster ay maaaring lumipad ng 100 milya sa isang araw, habang ang isang Master ay maaari lamang lumipad ng 12 milya sa isang araw. Ilang oras na silang lumipad ng 12 milya sa isang hininga. Hindi nila maiwasang bahagyang mapagod. Lalo na ang 8 elite master martialists, na malapit sa limitasyon ng kanilang lakas sa paglipad. Pumipili na sana sila ng tuktok ng bundok para maupo at magpahinga. Kaya lang, biglang bumilis si Jeric. Sa isang swoosh, lumipad siya palayo kay Jerry at sa iba pa. Mabilis ang takbo niya. Si Jerry at ang kanyang kapatid, pati na ang iba't ibang elite master martialists, ay nagulat lahat. Pagkatapos, biglang bumalik sa katinuan si Jerry at sinigawan ang iba, "Nako, tumatakbo si Jeric." Pagkatapos niya. Bilang resulta, ang pagod na si Jerry, ang kanyang kapatid, at ilang mga elite master martialists ay makakapagnalit lamang ng kanilang mga ngipin at ilalabas ang kanilang panloob na mana upang habulin si Jeric. Si Jeric ay hindi pa nakakalipad ng napakalayo. Wala pang 2 milya ang layo niya sa kanila. Nakikita nila siya, ngunit hindi nila siya maabyutan. Patuloy silang naghahabol, at patuloy na lumilipad si Jeric. Habang naghahabol sila, lumipad pa sila ng 20 hanggang 30 milya. Sa pagkakataong ito, medyo namutla na sina Jerry at Jamie, at patuloy na lumalabas ang mga butil ng pawis sa kanilang mga noo. Kung ikukumpara kay Jerry at sa kanyang kapatid, ang iba pang 8 elite master martialists ay mas masahol pa. Ang kanilang mga mukha ay namumula ng lila, at ang kanilang mga mukha ay nababalot ng malalaking butil ng pawis. Basang-basa na ang mga damit nila. Pawis. Nahihirapan na silang lumipad. Matapos habulin si Jeric sa loob ng 20 hanggang 30 milya, halos maubos na nila ang lahat ng kanilang lakas. Naubusan na sila ng lakas at hindi na makahawak. Noon lang, isang elite master martialist sa wakas ay hindi na nakatiis at nagluwa ng subo ng dugo. Pagkatapos, nawalan ng malay ang elite master martialist na kakaubo lang ng dugo. Siya ay nahulog mula sa mga 35 talampakan sa itaas ng lupa hanggang sa bundok sa ibaba. Habang ang Clyde master na ito ay sumuko sa pagod, umubo ng dugo, at bumagsak sa lupa, ang natitirang 7 elite master martialists ay nagluwa rin ng dugo ng isa-isa. Wala na sa kanila ang makatagal pa, dahil sunod-sunod silang nahulog sa mga bundok sa ibaba. Nang makita ito, parehong balisa sina Jerry at Jamie. Gayunpaman, si Jeric ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto at patuloy na lumipad. Si Jerry at ang kanyang kapatid ay mukhang galit at gulat na gulat. Hindi nila inaasahan na hindi mapapagod si Jeric pagkatapos lumipad ng halos 20 hanggang 25 milya sa loob ng ilang oras na diretsyo. Maging ang 8 elite master martialists ay pagod na pagod kaya umubo sila ng dugo at bumagsak sa lupa. Si Jeric ay talagang mas malakas kaysa sa sinuman sa kanila. Talagang lampas ito sa inaasahan ni Jerry at ng kanyang kapatid. Sa ganitong paraan, walang alinlangan na walang kabuluhan ang orihinal nilang plano para makuha at ibalik si Jeric sa Dragonspire Secret Realms. Matapos habulin si Jeric ng ilang saglit sa ere, humihingal si Jerry at ang kanyang kapatid. Pagod sila na halos malapit na silang mapagod. "Jerry, hindi na tayo makakahabol pa." Napabuntong hininga si Jamie, tumingin kay Jerry, at sinabi, "Kung patuloy tayong maghahabol, uubo tayo ng dugo at mahuhulog tulad ng 8 master martialists ngayon." Humihingal din si Jerry. Parang may sakit ang mukha niya. Sa pagtingin kay Jeric na lumilipad ng palayo sa kanila, ayaw niyang sumuko. Pero alam din niyang hinding-hindi niya maaabutan si Jeric kahit na hinahabol pa siya nito.
Kaya, sinabi ni Jerry kay Jamie, lipad muna tayo at maghanap ng mapagpahingahan. Pagkatapos, lumipad silang dalawa mula sa langit at dumaong sa tuktok ng bundok. Dahil doon, umupo silang dalawa na naka-cross-legged at ipinikit ang kanilang mga mata para magpahinga. Sa kalangitan 1 milya o higit pa sa unahan nila, nakita ni Jerick na si Jerry at ang kanyang kapatid ay sumuko na sa paghabol sa kanya. Sa katunayan, binilisan at hinikayat sila ni Jerick na habulin siya ng 6 hanggang 9 na milya sa pagmamadali para maubos sila. Malinaw, naabot ni Jerick ang kanyang layunin. Ang 8 elite master martialists ay pagod na pagod kaya umubos sila ng dugo at nahulog sa mga bundok. Kahit na hindi sila mamatay, malubha silang masasaktan. Para naman kina Jerry at Jamie, bagaman hindi sila masyadong pagod sa pag-ubo ng dugo, sila ay naubos din in terms of internal mana. Imposibleng gumaling sila nang hindi nagpapahinga ng kalahating araw. Sa ganitong paraan, maaaring pumunta muna si Jerick sa Dragonspire Secret Realms. Ngunit paano mapupunta si Jerick sa Dragonspire Secret Realms nang hindi ipinakita sa kanya ni Jerry at ng iba pa ang daan? Ito ay hindi isang problema para sa Jerick sa lahat. Sa sandaling na-activate ang kanyang God's Eye, agad na lumitaw sa isip ni Jerick ang geographical na lokasyon ng Dragonspire Secret Realm sa Dragonspire Mountains ng Sonsbury. Kabanata 722. Ang giant na mesa ay lumilipad ng libu-libong milya. Gamit ang ad-asting sa at walang hanggan. Ang muling pagpapadala ng Aegir ay muscled. Mortal mula sa outer space bed sa ibabaw ng. Ang panlilinlang bago sa mga mode at titihat ay isang hindi pangkaraniwang asok. Si Gimon iyon. Tides ng maglaon ay nagkaroon siya ng mga sensed show Sons of Mights mula sa Raceville sa hilaga ng Eldora hanggang sa Archive sa Dragon's Mover sa sea. Sa ngayon, bestod sa tuktok ng mouse foot ang distansya ng matayog na mga taluktok. Ang lapad. Nagkaroon ng isang excel ng isang buste ay extravoning. Gayunpaman, upang gawing mas kahanga-hanga ang eksena, ang lugar sa loob ng 100 milya mula sa daang mga taluktok ay pinakamaliit sa. Sa malayo, ang daang mga taluktok ay tumataas, at ang dulo lamang ng mga taluktok ang makikita sa loob ng puting ambon, na nagbibigay ng lihim na hitsura. Ang mga taluktok na napapalibutan ng 12 milya ng puting ambon ay kung saan patungo si Jerick, ang Dragonspire Secret Routes. Kung hindi dahil sa Shores Gods Arde ay mahahanap na sana ang napakalihim na Dragonspire Secret Ren sa Dugisper Mountains. Lumipad ang Gaimor mula sa tuktok na parang agila at tumungo sa Dragonspire Secret Realms, na napaliligiran ng SOG ng 12 milya. Lumilipad sa fog para sa isa pang 12 milya, nakita ni Jerick ang mas maraming bundok na sakop ng fog. Masasabing kahit ang mga banda na magaling lumipad ay mawawala ng direksyon at mawawala sa hamog. Gayunpaman, taglay ni Jerick ang kapangyarihan ng God's Avenue. Kahit na tila walang katapusan ng hamog, nakakahanap pa rin siya ng paraan sa paligid nito. Matapos lumipad ng 12 milya, biglang umalangaw-ngaw ang puting fog. Pagkatapos ay nakita ni Jerick ang isang mundo na tila magkatulad ngunit iba pa sa labas ng mundo. Sa gitna ng puting fog, mayroong isang lugar na may radius na 12 milya. Dito, ang mga taluktok ay nagngangalang, mukhang marilag at kahanga-hanga. Naghahabi ang mga ilog sa pagitan ng mga taluktok. Malago ang mga puno, at mabango ang mga bulaklak. May mga ibon pang ang umaawit. Sa lambak, may magagandang bukirin at pananim, maraming bahay at kubo, pati na rin ang mga huni ng manok at aso. Mukha itong utopia. Hindi inaasahan ni Jerick na ang Dragonspire Secret Realms ay napakagandang lugar. Kabanata 723. Matapos makapasok sa Dragonspire Secret Realms, nakakita si Jerick ng isang bato sa ilalim ng sinaunang pine sa isang tahimik na taluktok ng bundok at umupo ng naka-cross-legged. Pagkatapos, inactivate niya ang kanyang God's Eye at inayos ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Dragonspire Secret Realms. Dahil doon, natutunan niya talaga ang lahat tungkol sa Dragonspire Secret Realms. Ang Dragonspire Secret Realms ay itinatag ng 4 na dakilang apprentice ni Rocco,
ang Sword Emperor. Ang Dragonspire Secret Realms ay may circumference na humigit kumulang 12 milya. Isang puting fog na itinakda ni Rocco the Sword Emperor mahigit 1,000 taon na ang nakararaan ang nakapalibot sa Secret Realms. Imposibleng mahanap ng sinumang hindi mula sa Secret Realms ang kanilang daan sa fog at matrix spell, at makapasok sa Dragonspire Secret Realms. Gayunpaman, si Jerick ay isang exception sa superpower ng kanyang God's Eye. Pagkatapos ng libu-libong taon ng ebolusyon, ang mga inapo ng Four Great Apprentice ay nagsimula ng 4 na maliliit na kaharian sa Dragonspire Secret Realms. Namely ang Peach Secret Realm, ang Plum Secret Realm, ang Pine Secret Realm, at ang Bamboo Secret Realm. Ang mga martialists, kasama si Waldo, ay ipinadala sa Fenceville Dragon Sect upang sakupin ang The Longevity Scripture ng Realm Master ng Peach Secret Realm. Si Leland Gardner, ang Realm Master ng Peach Secret Realm, ang pinakamalakas sa mga Realm Masters ng Four Great Secret Realms. Sa makatuwid, tiyak na pupunta si Jerick sa Peach Secret Realm sa susunod. Nilibot ni Jerick ang paligid ng Dragonspire Secret Realms. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata sa Eastern Peak ng Dragonspire Secret Realms. Ang silangang mga taluktok ay kung saan matatagpuan ang Peach Secret Realm. Kahit na mula sa ilang milya ang layo, nakikita pa rin ni Jerick ang matingkad na mga bulaklak ng peach na namumulaklak sa lahat ng tuktok ng Peach Secret Realm. Ito ay makulay at makapidyo hiningang maganda. Pagkatapos ay umalis si Jerick sa tuktok ng bundok at lumipad patungo sa mga taluktok ng Peach Secret Realm. Siyempre, ngayong nakapasok na siya sa Dragonspire Secret Realms, at may mga totoong martial arts expert dito sa Dragonspire Secret Realms, napakabilis ni Jerick na halos hindi na siya makita. Bukod dito, kapag lumipad siya, itinatago niya ang kanyang presensya at halos hindi gumawa ng anumang tunog. Dahil dito, hindi niya maakit ang atensyon ng mga martialists sa Dragonspire Secret Realms. Hindi nagtagal ay dumating si Jerick sa tuktok ng Peach Secret Realm sa silangan ng Dragonspire Secret Realms. Nakarating siya sa tuktok ng bundok at nalaman niyang napapalibutan siya ng mga puno ng peach na puno ng mga bulaklak ng peach. Kabanata 724. Sa isang sulyap, namumulaklak ang mga pink na peach blossom sa buong bundok at kapatagan, at ang hangin ay napuno ng nakakapreskong halimuyak ng peach blossom. Noon lang, nakita ni Jerick ang isang lambak na napapalibutan ng puting ambon sa kanyang harapan. Ito ay tulad ng isang fairyland, at may mga magagandang gusali sa ambon. Nag-usisa si Jerick at lumipad patungo sa maulap na lambak. Sa lambak, mayroong isang napakagandang villa. Sa looban sa harap ng attic, mayroong mahigit 12 babaeng nakapula, nagpapatrolya na may mga espada sa kanilang mga kamay. May likod bahay sa likod ng villa. Nasa ilalim ng bangin ang likod bahay. May isang puno ng peach mga 10 metro ang layo mula sa bangin. Bukod sa puno ng peach na tumutubo sa bangin, mayroon ding bukal na umaagos pababa sa bangin. Ang tubig sa bukal na umaagos mula sa bangin ay naging malinaw na pool sa likod bahay. Napuno ng puting usok ang pool. Ito ay isang pool ng hot spring water. Sa paligid ng pool, makikita ang isang hilera ng berdeng kawayan, na nagkataon lamang na naprotektahan ang pool mula sa mga mapanuring mata. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang mga yabag sa harapan ng villa. Isang babaeng naka-peach pink na damit, kasama ang ilang babaeng nakapula na may mga espada sa kanilang mga kamay, ang dahan-daang naglakad. Ang babaeng naka-pink ay mukhang walang katulad. Siya ay may matingkad na mga mata, balingkinita na kilay, at mapupulang labi na kasing ganda at gumagalaw. Bilang mga rosas. Maputi rin ang balat niya at may balingkinitang figure at baywang. Sa kanyang paglalakad, mukha siyang kasing ganda ng isang diyosa, na may kakaibang ugali. Sa pagdating ng walang katulad na magandang babaeng ito, sumaludo kaagad sa kanya ang mahigit 12 babaeng nakasuot ng pula na nagpapatrolya sa looban na may mga espada sa kanilang mga kamay. Pagbati, Miss. Ang napakagandang babae ay si Emma Gardner, ang anak ng Realm Master ng Peach Secret Realm. Tumango si Emma sa mga babaeng nakapulang sumaludo sa kanya,
at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang. Oo, miss. Sagot naman ng mga babaeng naka-red. Tumingin si Emma sa mga babaeng nakapula at sinabing, wala pang tagalabas na nakapunta sa pitch pool, hindi ba? Miss, kanina pa kami nagbabantay dito. Wala pang nakapasok sa pitch pool. Isang babaeng nakapula ang nagsumbong kay Emma. Muling tumango si Emma at sinabing, mag-iingat ka sa labas, pupunta ako sa pitch pool sa likod bahay para magpainit sa bakuran. Sabay-sabay na sumagot ang grupo ng mga babaeng nakapula, yes, miss. Agad namang humakbang ang dalawa at binuksan ang pinto ng villa. Upang pumunta sa likod bahay, kailangan ng isa na pumasok sa harap ng pintuan ng villa, at pagkatapos ay dumaan sa bulwagan patungo sa likod bahay. Ang likod bahay ay natapos sa pamamagitan ng mataas na wall. Ang bayan at wanted turf at kumain kami sa hot spring pool sa likod bahay ng. Para sa wanted do. Maghagis ng kawayan ng maayos sa pamamagitan ng migrate a. Hot yount on the tuna kuj snili and bok the view from prying eyes. Sa labas. Taedut par antis holy ay parang Diyosa. Fizet. Yeoing lalaki siya bayard ng bundok. Hulmukha, at ipinarace ng tubig sa kanyang makatarungang braso. Kabanata 725. Hindi nakita ni Emma si Jeric na nakahiga sa puno ng peach dahil sa puting ambon sa paligid ng hot spring pool. Hindi lamang napuno ng singaw ng tubig ang pool kundi napuno din ng hangin sa itaas nito. Sa ambon sa paligid niya, si Jeric, na nasa puno ng peach, ay hindi madaling matuklasan. Bukod dito, ang puno ng peach na nasa ibabaw ni Jeric ay puno ng mga bulaklak ng peach, na sa isang tiyak na lawak ay nakatago. Jeric. Bagamat napuno ng singaw ang hot spring pool, hindi nito napigilan si Jeric, na may superpower ng kanyang God's Eye, sa paghanga sa perpektong figure ni Emma sa pool. Noon lang, pinaikit ni Gimor ang kanyang mga mata. Tila kayang tumagos sa katawan ni Emma ang kanyang tingin. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang bola ng lamig na dumaikit sa mana core ni Emma. Bukod dito, ang mga tipak ng lamig na naipon sa man core ni Emma ay tumagos sa kanyang mana vessel. Kaya naman, sa kanyang God's Eye, nakita ni Jeric ang lamig na kumakalat sa bawat mana vessel ni Emma. Masasabing naabot na ng lamig ang bawat sisidlan ng lalaki sa loob ng katawan ni Emma mula sa kanyang mana core. Sa dami ng lamig na naipon sa kanyang mana core, pati na rin ang lamig na kumalat hanggang sa kanyang mga sisidlan ng mana, ito ay walang alinlangan na lubhang mapanganib para kay Emma. Naisip ni Jeric na kapag ang lahat ng mana vessel ni Emma ay nabura ng lamig, ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib. Hindi inaasahan ni Jeric na ang napakagandang Emma ay isisilang na may lamig sa kanyang mana core. Hindi banggitin na ito ay nakamamatay. Sa hot spring pool, nakababad si Emma sa hot spring at komportableng naghuhugas ng katawan. Makalipas ang kalahating oras, bumangon si Emma mula sa hot spring. Ang kanyang perpektong katawan ay ganap na nakalantad sa mga mata ni Jeric. Natulala si Jeric. Sa mga mata ni Jeric, si Emma, na may perpektong figure at maputing balat, ay masasabing kapantay ni na Yolanda, Christine, at Daphne. Lahat sila ay may pinaka-sexy at pinakakahanga-hangang katawan. Siyempre, si Lillian, Claire, Luna, Alaine, Helene, at Julene ay mayroon ding pinakamagagandang figure. Habang ninanamnam ni Jeric ang magandang tanawin ni Emma sa tabi ng pool. Isinuot na ni Emma ang kanyang mga damit sa bluestone sa tabi ng pool. Walang kaalam-alam si Emma na may nakatingin sa kanya nang malapitan sa puno ng peach mga 35 talampakan sa itaas ng hot spring pool. Sinukli ni Emma ang kanyang magandang buhok gamit ang kanyang kamay. Tapos, aalis na sana siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bahagyang sumimangot si Emma, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Kabanata 726. Tinakto niya ng patas na kamay ang kanyang dibdib. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Jeric na mapatingin sa dibdib ni Emma na tinakto niya ng patas na kamay. Sa kanyang God's Eye, nakita niya ang mga tipak ng lamig na agad na kumalat sa puso ni Era. Naunawaan kaagad ni Jeric na inaatake sa puso si Emina sa lamig.
Gaya ng nahulaan ni Jeric, si Emma ay nasa malaking panganib. Habang iniisip ito ni Jeric, si Emma, na nakatayo sa tabi ng hot spring pool, ay nakasimangot na ng malalim. Tila nakaramdam siya ng matinding sakit. Pagkatapos, nanginginig ang katawan ni Emma sa sakit. Tila nanigas ang katawan ni Emma. Hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, nahulog si Emma pabalik sa hot spring pool. Sa isang malakas na putok, tumalsik ang tubig kung saan-saan. Pinagmasdan ni Jeric ang pagkahulog ni Emma sa hot spring pool at mabilis na lumubog dito. Kailangan niyang iligtas siya. Agad na lumipad si Jeric pababa mula sa puno ng peach na parang isang higanteng ibon. Sa bilis ng kidlat, inabot niya at hinawakan si Emma na nasa pool. Pagkatapos, panay ang paglipad niya at lumapag sa gilid ng pool. Kasabay nito, tila napansin din ng dalawang babaeng nakapula ang damit sa labas ng pool ang kakaibang ingay. Itinabi nila ang kawayan at agad na pumasok, buti na lang nakita nila si Jeric na karga-karga si Emma na tila nahimite sa kanyang mga bisig. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat sa nakita. Ang unang pumasok sa isip nila ay si Jeric ay isang playboy na may mga disenyo kay Emma. Gayunpaman, nang malapit na silang sumigaw ng tulong. Swish! Pinitik ni Jeric ang kanyang mga daliri at mabilis na naglabas ng maraming enerhiya sa kanila. Tinamaan niya ang ilang acupoints ng dalawang babaeng nakapula, dahilan para tumahimik sila at hindi makakilos. Hindi sila makapagsalita o makagalaw. Pagkatapos, lumipad si Jeric na parang kidlat habang nakayakap ang walang malay na si Emma. Makalipas ang mahigit 10 minuto, umalis na si Jeric sa Dragonspire Secret Realms at nakarating sa isang kuweba sa tuktok ng bundok na 12-dosenang milya ang layo. Inilagay ni Jeric ang walang malay na si Emma sa isang malaking bato sa kuweba. Inilabas niya si Emma sa Dragonspire Secret Realms at sa kuweba dahil alam ni Jeric na inaatake sa puso si Emma sa lamig. Sa bingit ng kamatayan, kailangan ni Emma ng emerhensyang paggamot ng walang sinumang nakakagambala sa kanila. Kabanata 727. Kung tretuhin niya si Emma sa loob ng Dragonspire Secret Realms, makikita sila ng isang tao sa Dragonspire Secret Realms. Malapit na. Bagamat hindi siya natatakot sa mga martialists ng Dragonspire Secret Realms, alam ni Jeric na imposibleng mailigtas niya si Emma kung maaabala siya. Buhay lang ni Emma ang ibubuwis niyan. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ni Jeric si Emma sa labas ng Dragonspire Secret Realms at sa kuweba para gamutin. Nagpasya si Jeric na iligtas si Emma hindi lamang dahil may kakayahan siyang gawin ito, kundi para makabawi rin sa kung paano niya pinanood ang kanyang sarili na naliligo sa hot spring kanina. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan ay si Emma ay isang nakamamanghang kagandahan. Hindi niya kayang manood ng ganito kagandang babae na mamatay ng ganito. Napatingin tuloy si Jeric sa walang malay na si Emma, na nasa malaking bato. Bagamat siya ay nakoma, ang kanyang magandang mukha ay kaakit-akit pa rin gaya ng dati. Pagkatapos, humakbang si Jeric at nagsimulang gamutin si Emma. Ginugol ni Jeric ang mga sumunod na oras na nakakrus ang paa sa isang malaking bato habang ang kanang palad ay nakadikit sa dibdib ni Emma. Habang pinapagana niya ang kanyang anima, lumutang ang mga butil ng kaputian mula sa kanyang palad. Ang mga butil ng kaputian ay lumutang sa pagitan nina Jeric at Emma, na nakahiga sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Emma. Ang mga pilak mata ng walang malay na si Emma ay tuluyang nag-flash habang dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang gwapong mukha ng isang lalaki sa pamamagitan ng kaputian ng kanyang magagandang mata. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot, na para bang iniisip kung nananaginip pa ba siya. Pagkatapos, naramdaman niya ang mainit na agos sa kanyang dibdib, na hindi maipaliwanag na komportable siya. Hindi na niya maramdaman ang sakit sa puso niya. Naisip ni Emma sa kanyang sarili, tiyak na panaginip ito. Sa pag-iisip nito, napapikit si Emma. Makalipas ang ilang segundo ay muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagulat pa rin siya nang makita pa rin niya ang gwapong mukha ng lalaki. Tsaka ramdam niya pa ang hininga ng lalaki sa mukha niya na medyo makati. Pagkatapos, biglang bumalik sa katinuan si Emma. Hindi ito panaginip.
Totoong nangyari ang lahat. Sa isiping ito, nagulat siya nang makitang idiniin ni Jeric ang kanyang kanang palad sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib kung saan ang kanyang puso. Ay! Sa wakas ay naunawaan ni Emma kung saan nanggaling ang mainit na agos sa kanyang puso. Hinahaplos siya ng lalaking nasa harapan niya. Kaya naman, may sumigaw kaagad mula sa loob ng kuweba. Basta! Alisin mo yang kamay mo sa akin. Kabanata 728. Nang mga 10 talampakan na ang layo ni Jeric sa malaking batong kinaroroonan ni Ma. Nakaupo na si Emina, nakakunot ang kanyang mga binti, at nakatitig kay Jeric nang may pagbabantay. Kung maglakas loob kang lumapit, papatayin kita, babala ni Emma kay Gilgore. Bagamat napakalamig at malupit sa boses niya, nalaman ni Emma na tila kagagaling lang niya sa isang malubhang karamdaman at nanghihina. Imposible para sa kanya na magkaroon ng lakas upang labanan si Jeric sa ganitong estado. Ngayon, maaari na lang siyang magpakita at ipaalam kay Jeric na hindi siya basta-basta. Paanong hindi alam ni Jeric ang kanyang iniisip? Sa harap ng babala ni Emma, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi na siya muling humakbang patungo sa malaking batong kinaroroonan ni Enga. Sa halip, pinili niyang maupo sa isa pang bato sa kuweba. Pagkatapos, tumingin siya kay Emma at sinabing, nasa tabi ka ng hot spring pool nang nawalan ka ng malay at nahulog ka pabalik sa hot spring dahil sa atake sa puso dahil sa lamig. Dinala kita dito para alisin ang lamig sa puso mo. Matapos marinig ang sinabi ni Jeric at makita kung gaano sinsero ang hitsura ni Jeric, hindi naiwasang isipin ni Emma sa sarili, mali ko ba talaga siya naintindihan? Naalala na niya na pagkatapos maligo sa hot spring ay nagbihis na siya at handa nang umalis. Noon lang, nakaramdam siya ng matinding lungkot sa kanyang puso. Napakasakit kaya nang inig ang kanyang katawan at nahulog siya sa hot spring. Wala siyang ideya sa sumunod na nangyari. Lumingalinga si Emma sa paligid at nakitang ang kuwebang kinaroroonan niya ay wala talaga sa tinitirhan niya sa beach pool. Kaya, tumingin si Emma kay Jeric at nagtanong, sino ka bakit nasa Peach Valley ka? Pagkatapos, tila may naisip si Emma, at tinanong si Jeric, napanood mo ba akong naliligo sa hot spring sa sikreto? Agad namang tanggi ni Jeric, don't get me wrong, hindi kita nakitang naliligo sa hot spring. Dumaan lang ako, naligaw ako sa ulap ng hindi sinasadya, at nakarating sa iyong tirahan. May isang villa sa Lambak, kaya pinuntahan ko ang sinumang nakatira doon, ngunit pinigilan ako ng mga babaeng nakapula na nagbabantay sa villa. Tapos, may narinig akong sigaw mula sa likod bahay ng villa, parang may malaking nangyari. Kaya, sinundan ko ang mga babaeng nakapula sa likod bahay at iniligtas kanila mula sa mainit na bukal. Nakita ko na nagdurusa ka sa atake ng lamig at alam ko kung paano ka trituhin, kaya ginawa ko ito. Gayunpaman, tumanggi ang mga babaeng nakared na ipagamot ka sa akin. Kabanata 729. Ang paraan upang ibig sabihin sa iyo. Pinamumunuan ng Dragonper Secret Realign ni. Sa pamamagitan ng paraan o pagkalat ng tono ng milya na kung saan ay matalinong ranger. Sweetie ng mga tao sa Sagongar B. De. Formatodensta or Derdingen. Wine bar ay Garen nakaupo sa labas ng Notre-Senor Scodia. Mata na si Chaser ay lalabas ang Dragon Serene sa pamamagitan ng Wadrat. Kaya feed sa extma na si Jeric ay talagang maswerte. Dobre a Jeric and San dalawang Mounder would you as now thank yous aseng my life. Napabuntong hininga si Sebot nang makitang bumili si Ima ng kwentong past Suder says. Gamitin bilang ends at malungkot ay hindi maaaring umupo lamang sa tabi at kailangan mo kapag iniligtas kita. Mais, ikaw. Clement Boquete si Emma at nagtanong, anyway, Miss Merike your abati no who eruma was in order and scan, be still pescado no to call her name. Alam ng ilang ate a Brady na hindi ibig sabihin ni Gat or na hindi nabote si Herhana. Nagambun siya at napailing. And kaya ano ang tungkol sa iyo? Serwa when Clower need. Bakit ka umuwi a Luz Emrord? Tanong ni M. Gabe at Har upang maglakbay sa buong mundo at ang edad ng Dragon Spermouth sa Eldera.
Sa Muraibi, 3 thaner ang kaste di Mary cried here kay Suits. Ex-cat pinakamahusay. Kaya biis ber si the ages montages. Vendol at bibak silot. Kayo ba ni Eko noong ago ang dragons? Ako. Wala ka bang? Kasama ka. Ikaw ba ata? Gem Art chorid at sinabi. Ay weak po ang katotohanang ako ay alwa. Sa halip, ang mga mababangas na hayop sa kabundukan ay nanganganib na mahuli at may ihaw anumang oras kapag ako ay nagugutom. Pag-init ng mga salita ni Jerick, ngumiti rin si Emma. Tama si Jerick. Si Emma ay isa ring martialistang may lakas ng isang baguhan na Grandmaster. Kaya naman, alam niya na hindi mahirap mabuhay sa kabundukan na may kasanayan sa martial arts, dahil mayroong lahat ng uri ng mababangas na hayop sa kabundukan. Iniligtas mo ang aking buhay, Mr. Agosta, gusto kitang imbitahan sa Peach Secret Realm para sa isang magandang paglilibot. Kinuha ni Emma ang inisyatibo upang imbitahan si Jerick. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Jerick ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Jerick na mahilig siyang maglakbay. Ang Peach Secret Realm ay nagkataon na isang magandang lugar. Sigurado si Emma na hindi mabibigo si Jerick. Ito ay maaaring ituring na isang paraan para mabayaran ni Emma si Jerick. Gayunpaman, mukhang seryoso si Jerick at sinabi kay Emma, Miss Gardner, bagamat gusto ko ring I-enjoy ang tanawin sa Peach Secret Realm, hindi pa rin natatanggal ng buo ang lamig sa iyong katawan. Tumulong lang ako para ilabas ang lamig sa puso mo. Gayunpaman, ang pinakamalubhang kondisyon ay ang lamig na naipon sa iyong mana core. Hanggat ang lamig ay nasa iyong mana core, ang iyong buhay ay nasa panganib. Hindi napigilan ni Emma na sumimangot. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay nagising at narinig na si Jerick ay nagligtas sa kanya, naisip niya na siya ay mas mabuti na ngayon. Ngayon lang niya napagtanto na pansamantala lang siyang ligtas. Ngunit ang pinakaseryosong lamig pa rin sa katawan niya. Gayunpaman, unti-unting lumuwag ang ekspresyon ng mukha niya. Mukhang sanay na siyang marinig ito. Ipinanganak siyang may lamig sa katawan. Hiniling ng kanyang ama sa isang retiradong doktor na gumagawa ng milagro sa Dragonspire Mountains na gamutin siya. Gayunpaman, kahit na ang retiradong henyo na doktor ay hindi nakapagpagaling sa kanya sa huli. Bukod dito, sinabi ng doktor na gumagawa ng himala sa kanyang ama na siya ay nagdurusa mula sa pinakakakilabot na lamig sa mundo. Walang lunas. Sa karamihan, magkakaroon pa siya ng 10 taon upang mabuhay. Bukod dito, kahit na mabubuhay pa siya ng isa pang 10 taon, mabubuhay siya sa ilalim ng pagpapahirap ng lamig. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Emma na iyuko ang ulo at maawa sa sarili. Tama ka, Mr. Agosta ay napakaseryoso at walang lunas. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, Mr. Agosta, sa pagligtas sa akin. Pagkatapos noon, tumayo na si Emma at lalabas na sana ng kuweba. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay napakahina kaya't hindi siya makahakbang ng mag-isa. Halata na nahihirapan siyang suportahan ang sarili. Kabanata 730. Nang lumakad siya papunta sa Jerick, natapakan ni Emma ang isang maliit na bato at nadulas. Nawalan ng balanse si Emma at napaatras. Napasigaw siya sa gulat. Muntik nang malaglag si Emma sa lupa sa gulo. Sa sandaling ito, sumugod si Jerick at ipinulupot ang isang braso sa likod ni Emma. Pinatatag niya siya. Napayakap din si Emma sa mga bisig ni Jerick. Parang biglang huminto ang oras, at nagtama ang kanilang mga mata. Nang maisip niya kung paano siya hinawakan ni Jerick sa kanyang mga bisig, hindi mapigilan ni Emma na mamula. Para siyang nabahira ng mga pisngi ng papalubog na araw, maganda at gumagalaw. Hindi nagtagal, bumalik sa katinoan si Emma, pinatatag ang sarili, at kumawala sa mga bisig ni Jerick. Mukha siyang nahihiya at nahihiya. Hindi niya inaasahan na ang atake niya ng lamig ay magiging dahilan ng kanyang kahinaan sa pagkakataong ito. Nagulat siya nang muntik na siyang mahulog. Sa kabutihang palad, kumilos si Jerick sa oras upang iligtas siya mula sa kahihiyan. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang, Mr. Agosta, bulong ni Emma, hindi nang ahas na tumingin sa mata ni Jerick. Sabi ni Jerick, Miss Gardner, napakahina mo. Umupo ka muna sa malaking bato at magpahinga.
Alam din ni Emma na imposibleng bumalik siya sa Peach Secret Realm kahit gusto niya. Napakahina niya kaya nahirapan siyang gumawa ng kahit isang daang hakbang. Kaya naman, tumango siya kay Jeric at umupo sa bato. Matapos umupo muli si Emma sa malaking bato, tumingin si Jeric sa kanya at sinabing, Miss Gardner, kahit na dumaranas ka ng matinding lamig, na lubhang nakamamatay, nagkataon na napag-aralan ko ang isang panloob na puwersa na maaaring magtanggal ng lamig sa iyong mana core. Sa ganitong paraan, hindi ka na magugulo sa iyong panlalamig. Hindi maiwasang mapatingin si Emma kay Jeric. Napuno ng hindi maipaliwanag na pagtataka at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi niya kay Jeric, Mr. Agosta, sinabi mo ba na maaari mong alisin ang lamig sa aking mana core? Kahit na pinilit niyang magmukhang kalmado nang sabihin niya ito, malalim na ang tukso niya sa kaibuturan. Maraming taon na ang hiling ni Emma na makalaya sa matinding sakit ng kanyang panlalamig. Gayunpaman, sa loob ng napakaraming taon ang kanyang hiling ay palaging hindi natutupad. Naisip niya na hindi na niya lubos na malulunasan ang lamig sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Jeric, ang pag-asa sa kanyang puso na matagal nang nawala ay hindi maiwasang muling mag-alab. Nakita ni Jeric ang pag-asa sa mga mata ni Emma. Nakangiti niyang sabi, Oo, kaya kung tanggalin ng buo ang lamig sa iyong mana core. Nang sa wakas ay nakakuha ng positibong sagot si Emma mula kay Jeric, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Parang araw sa umaga, kumikinang sa sigla at magandang pag-asa. Sumilay ang ngiti sa napakagandang mukha ni Emma. Ito ay kasing ganda ng mga bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Siya ay tumingin breathtakingly maganda. Maaari mo bang gamutin ang aking panlalamig, Mr. Agosta? Tumango si Jeric. Siyempre, nang iligtas kita mula sa Peach Secret Realm, nakapagdesisyon na ako na tumulong sa paglunas sa panlalamig mo. Pagkatapos, seryosong tumingin si Jeric kay Emma at sinabing, Gayunpaman, kapag tinanggal ko ang lamig sa iyong katawan, kailangan ko ng tulong mo kung papayag ka bang makipagtulungan sa akin. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Mr. Agosta? Tanong ni Emma. Sabi ni Jeric, kapag pinilit kong ilabas ang lamig sa iyong katawan gamit ang aking kapangyarihan, hindi ka maaaring magsuot ng anumang bagay upang takpan ang iyong katawan. Sa ganitong paraan lang may lalabas ang lahat ng lamig kung hindi, sa mga damit na nakatikip sa iyong mga butas kapag ang lamig ay itinataboy, hindi ko lamang may lalabas ang lahat ng lamig, ngunit maaari ka pang mamatay kaagad. Narinig ni Emma na nailalabas lamang ni Jeric ang lamig sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit. Naisip niya kung paano siya maghuhubad sa harap ni Jeric, isang lalaki. Pulang-pula ang maganda niyang mukha at uminit ang pisngi niya na para bang nasusunog. Mahiyain siya na maging ang kanyang tenga ay namula. Nang makita ang kahihiyan sa mukha ni Emma, sinabi ni Jeric, Miss Gardner, naiintindihan ko na mahirap para sa iyo. Gayunpaman, ito lang ang tanging paraan para mailabas lahat ng lamig sa iyong katawan. At saka, siguraduhin mo, Miss Gardner, hindi ko babanggitin kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at sa akin ngayon. Sa puntong ito, sinulyapan ni Jeric ang pasukan ng kuweba. Diretso ang liwanag sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Emma, kung papayag ka na palayain ko ang lamig sa iyong katawan, maaari kong selyuhan ang pasukan ng kuweba. Dahil dito, ang kuweba ay mahuhulog sa ganap na kadiliman. Kahit wala kang damit, wala kang dapat ikahiya. Nang marinig ang mungkahi ni Jeric, naramdaman din ni Emma na ito ay isang magandang ideya. Ang dahilan kung bakit siya nahihiya ay kailangan niyang humarap sa isang lalaki na nakahubad. Kung ang kuweba ay natatakan, hindi na siya mapapahiya sa kadiliman, kahit na siya ay nakahubad. Si Lucifer Grumbald ay hindi kailanman nagbebenta ng sinuman tungkol sa kung ano ang mangyayari to. Bilang karagdagan, si Oma ay librage forward sa paggamot sa kanyang coldness sa loob ng maraming taon. Thunder, kahit gaano pa siya kaiya, basta't kaya niyang gamutin ang lamig niya ay handang tiisin ni Emma. Not to mention that he could that clone was not trying take advantage of her. Kaya naman, tumango pa si Emma. Nang makitang pumayag si Emma sa kanyang panukala, umalis si Calmo sa kuweba.
Nang biglang umalis si Jeric sa kuweba, medyo na-curious si Emma. Para saan siya lumabas? Nasagot naman agad ang tanong niya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Jeric na may dalang malaking bato na ilang talampakan ang haba. Ang malaking batong ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa ilang libong libra. Gayunpaman, dinala ito ni Jeric sa kanyang balikat na kasing dali ng pagdadala ng isang sako ng bigas. Hindi maiwasan ni Emma na matigilan sa nakita. Bang! Mahigpit na tinataka ni Jeric ang pasukan ng kuweba gamit ang malaking batong ibinalik niya. Habang tinatakpan ng malaking bato ang pasukan ng kuweba, agad na nagdilim ang loob ng kuweba. Sa dilim, binuksan ni Jeric ang flashlight ng kanyang telepono. Pagkatapos, lumapit siya kay Emma at sinabing, "Maaari ka na naming simulan ngayon." Gayunpaman, nang makita ni Emma na may ilaw pa rin ang telepono ni Jeric, nahihiya siyang bamulong, "Ay off mo ang telepono mo, Jeric." Nawalan ng masabi si Jeric. Gayunpaman, pinatay pa rin ni Jeric ang kanyang telepono ayon sa mga tagubili ni Emma. Sa kanyang mata ng Diyos. Kitang-kita ni Jeric ang lahat sa kuweba kahit madilim. Pero hinding-hindi niya sasabihin kay Emma iyon. Kung hindi, mapahiya na naman si Emina. Sa dilim, maririnig ang mga kaluskos habang hinuhubad ni Emma ang kanyang damit. Malapit na. Nakita ni Jeric si Emma sa kanyang harapan na nakahubad ang kanyang damit, na nagpapakita ng kanyang perpektong figure. Sa dilim. Sabi ni Emma sa mahinang boses, "Hinubad ko na ang damit ko." Mr. Agosta. Bagamat nakita na ito ni Jeric ng sarili niyang mga mata, sumagot pa rin siya ng, "Okay, let's start then."